Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa spot Bitcoin ETF sa bansang Hong Kong na kanila pong ila-launch. Ayan, ngayong buwan po ng May. Kaya yan, magkakaroon nga ba ito ng impact sa presyo ni Bitcoin? At yan po ang ating pag-uusapan dito sapagkat meron po silang inilabas dito na isang Bitcoin price prediction na posibleng magiging impact or dulot ng Bitcoin spot Bitcoin ETF dito sa bansang Hong Kong. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay the market experienced a 2% surge following the introduction of a spot Bitcoin ETF in Hong Kong. Ayan, nung nailabas po yung balita tungkol sa spot Bitcoin ETF dito sa bansang Hong Kong at yan po ay kanilang ilalabas or ilalunch ngayong buwan ng May. Sa May 2 po yata yan. Ayan, ilang araw na lamang po ang nalalabi ay yan na, magkakaroon na po sila ng mag-uumpisa na po yung operation ng kanilang mga spot Bitcoin ETF. At syempre hindi lamang po si Bitcoin yan, kasama na rin po si Ethereum, kaya dalawa po yan, spot Bitcoin ETF at saka spot Ethereum ETF. At yan yung kanilang introduction na ito, latest announcement na ito or yung kanilang confirmation ay nagdulot po yan ng 2% na paglago or pag-angat sa market price ni Bitcoin. Bitcoin bounced back from $61,800 support, peaking at $64,700 before consolidating above $63,000. Kaya yan na rin yung mukhang naging impact nito. Nung bumabagsak po si Bitcoin ay tumalbog po siya sa support line na nasa $61,800. Tapos umangat po siya sa $64,700. At nag-consolidate na po siya. Pagkatapos niyan ay nag-consolidate na po siya at naglalaro na lamang po sa ibabaw ng presyong $63,000. The price has remained range bound between $61,000 and $65,000, reflecting a tense standoff between bulls and bears. Kaya yan, mula po niyan ay nagpatuloy po sa pag-consolidate or pagsa-sideways ang market price ni Bitcoin. Kaya naglalaro lamang po siya sa pagitan po ng presyong $61,000 at saka $65,000. Kaya yan, nagpapakita po na talagang may matinding bakbakan ang mga bulls at saka bears sa pagitan po ng presyong ito. 61K at saka 65K. Triple top pattern has emerged around $70,000 with a neckline established at $60,000. Ayan, may lumabas na rin po na isang pattern na tinatawag pong triple top pattern. Kaya ayan, lumabas po siya sa mga presyong $70,000 at ang kanyang neckline ay nasa $60,000. BTC is currently hovering inside the bullish flag pattern on the daily chart. Ayan na rin. Itong si Bitcoin ay patuloy po na naglalaro sa isang bullish flag pattern na makikita po natin sa daily chart time frame. At yan po ang ating na technical analysis po natin ito. Kaya check po ninyo yung aking technical analysis sa araw na ito dito kay Bitcoin. Ayan. Kung saan ay patuloy po na naglalaro itong market price ni Bitcoin sa isang bullish flag pattern. Traders are eagerly awaiting the Federal Open Market Committee meeting scheduled for tomorrow. Ayan, yung mga traders daw ay talagang inaabangan daw po nila yung magaganap na meeting na naka-schedule para bukas. Yan, meeting po ito ng Federal Open Market Committee kasi magkakaroon po ito. Depende po sa outcome ng meeting na ito ay mukhang magdudulot po ito ng impact sa presyo ni Bitcoin. Ongoing supply pressure might push BTC down by 6%, testing the lower trend line of the pattern at $60,000. Kaya yan, ngayon yung kasalukuyang nararanasan daw po na selling pressure or supply pressure dito kay Bitcoin ay posible daw po siyang bumagsak ng 6% at posible po siyang umabot hanggang sa lower trend line ng pattern na $60,000. According to CoinGrabber analysis,
Conversely, if support holds, an upward correction towards $67,000 could signal the beginning of an uptrend. Kaya yan, base po sa analysis ng Coin Gabbar, ay kung magagawa daw pong pigilan ng support line ang pagbagsak nitong si Bitcoin, ay makakabangon po siya or makaka-recover po ang presyo ni Bitcoin patungong $67,000. At kung kapag nangyari raw po ito, ay ito raw po yung nagbibigay ng signal na ito na raw po ang umpisa sa uptrend or pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Kaya yan po yung analysis dito. Kaya mukhang depende na rin yung impact po ng Hong Kong ETF ay mukhang hindi po talaga natin kaagad mararamdaman yan. Yan, parang yung hype lang muna yung nakaka-apekto rito. Kasi naranasan na po natin yan, experience na po natin yan nung nagkaroon ng approval ang Bitcoin sa bansang US, yung spot Bitcoin ETF. At napansin po natin na nung nagkaroon po ito ng launching, na i-launch po ito sa yan, ay wala po, hindi po natin kaagad-agad naramdaman yung impact nito. Ayan, pero dahan-dahan po yung naging impact nito kasi depende po kasi magkakaroon lamang po yan ng impact, depende po sa kapag may pumapasok na funds, ayan, yung inflows ng funds. Kaya kapag mabilis po talaga yung pagpasok ng funds, ay possible po na talagang magkakaroon ito kaagad ng impact. Pero yan, hindi po natin alam kasi malamang syempre nung sa bansang US ay yan lamang po yung kauna-unahan na spot Bitcoin ETF. Kaya medyo siguro yung mga investors, mga institutional investors ay may pagdududa sila or nag-aalanganin po sila na mag-invest dito. Pero yan po, nasubukan na sa bansang US, kaya malamang ay dito sa bansang Hong Kong ay mas mabilis yung inflows ng funds dito sa kanilang ETF at kaagad-agad pong magkakaroon ng impact yung kanilang ETF dito sa presyo ni Bitcoin. Kaya ayan, abangan na lamang po natin kung ano nga ba bilang mga spot traders naman, yan, or mga nagho-hold ay yung importante naman po dito ay ayan, hindi naman po natin talaga kailangang ma-anticipate yung kanyang trend direction. Ayan, at least basta malaman po natin, ayan, kung ano nga ba yung kalagayan ngayon ni Bitcoin, kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling nailabas na po ang Hong Kong ETF na ito. Ayan, Bitcoin at saka Ethereum pa ito. Ayan, dalawa yung kanilang ila-launch. Kaya ayan, sa tingin ko ay meron po talaga. Pero hindi natin alam kung gaano katindi yung magiging impact nito. Kasi may mga nagsasabi na rin po na ang bansang Hong Kong kasi ay maliit lamang po na bansa. Hindi po katulad ng bansang US na napakalaki kumpara sa bansang Hong Kong. Kaya ayan, pero abangan na lamang po natin yan sapagkat napakalapit na po yan. Kaya hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.